na kung saan merong cashless transaction, na kung saan merong cashless transaction, na kung saan merong cashless transaction again Huwag kalimutang pindutin ang like, share, at subscribe para laging updated ka. again to help prevent the spread of the disease. Ito na ho yung mga card system. Ayos, mga katoto. Alam nyo ba, habang nanonood ako ng telebisyon at pinapakinggan ko ang report ng ating Pangulong si Duterte, ay napukaw ang aking pansin sa report ni Secretary Arthur Tugade patungkol ito sa paghahanda sa General Community Quarantine, at nabalangkas niya rin ang tungkol sa pagbabago sa takbo ng transportasyon. At napansin ko ang sinabi niya tungkol dito. Nandiyan po yung tinatawag natin na yung Grab sa taxi, pwede hong mag-operate yan. Sabihin ko na lang ho, Mr. President, alam niyo ho ba na uumpisahan natin part of the new normal? Magkakaroon ho tayo ng digitalized operation sa taxi, sa bus, na kung saan merong cashless transaction, again, to help prevent the spread of the disease. Ito na ho yung mga card system. Ginagawa ho at gagawin ho namin sa taxi at saka mga modernized jeepney at sa bus yan. Totoo nga na talagang mangyayari ang mga bagay na ito sa ayaw at sa hindi natin. Ayos, mga katoto, ito ang ating pong tatalakayin ngayon. Sa isang cashless society na ekonomiya, ang lahat ng mga transaksyon na pinansyal ay sinasagawa na sa pamamagitan ng electronics. Kaya sa paggamit ng mga papel at barya ay maaring mawala na. Marami mga bansa sa buong mundo ang patuloy na lumipat at nais subukan patungo sa isang ganap na walang cash na lipunan o cashless society sa loob ng isang taon. Pinangunahan ito ng Sweden. Nagkaroon sila ng 59% ng mga transaksyon ng mga mamimili at nakumpleto nila sa pamamagitan ng hindi pagbayad ng cash. Ang ginamit nila ay mga credit card, mga debit card at mga mobile banking. Maging ang Canada ay meron silang 57% ng mga transaksyon na ginawa nilang alternatibong pamamaraan. Noong 2016, tinanggal ng India ang pinakamataas na bill ng denominasyon nila. Tinanggal nila ang 90% ng pera ng papel mula sa sirkulasyon. Maging ang People's Bank of China ay kinilala ang ganitong pamamaraan. At sabi nila isang araw, ang papel at barya ay mawawala na sa kanilang ekonomiya. At maging ang US ay nahati sa paksayan na ito. Maraming mga makapangyarihang pwersa ang nagtutulak na isulong ang cashless na agenda, lalo na sa mga industriya ng restaurant, mga Starbucks. Ngunit si Richie Torres ay nagbabawal sa mga negosyante na huwag mag-cash free, na pinagtutuunan na ang mga negosyong walang cash ay nagpapagapos sa mga pamilihan. So sa ibabaw ng pagkawala ng salapi ay tila malabo, sinabi niya sa isang news sa US. Ano ba ang kagandahan at kahalagahan nang wala na tayong hahawakan o gagamiting pera sa ating mga transaksyon? Eto, mga katoto, reduces risk of violent crime. Tama nga naman. Siyempre, mawawala na at mababawasan na ang krimen. Yung mga hold-upan na nangyayari ay wala na silang ma-hold up kasi wala kang dala-dala kundi yung card mo na lang. Ito pa, reduces tax evasion. Ayan. So, mamamonitor na lahat yung mga taxes natin. Yung mga negosyante, hindi na sila makakatakas. Okay, harder for criminals who rely on cash payments. Oo, tama nga naman. Mahihirapan na itong mga criminals natin. Kasi nga, syempre, pag cashless society, kailangan mo ng information dyan. Pag binigay mo ang information mo at isa kang pugante, huli ka. Sigurado yan. At syempre, ang pinakagusto natin yan, yung mapapabilis lahat ng transaction natin. Ang gusto natin maging instant lahat. So, isang pindot lang ay bayad na tayo. Isang pindot lang, makukuha kaagad natin yung pera natin. So, ganun lang. Pero syempre, marami din ang maapektuhan nito.
Many adults lack access to bank accounts and credit cards. O, di ba? Yung mga matatanda na, o yung mga ano natin, yung mga kapatid natin sa bundok, mga kapatid natin na walang pinag-aralan, ay mahihirapan sila sa bagay na ito. Privacy issues, government gain more control over citizens. May mga tao talaga na ayaw ng ibigay ang kanilang privacy information. So, mahihirapan doon. Cash help household manage finances. Ito, freedom to choose would be taken away. Yan, wala na talaga. Matatanggal na talaga yung freedom natin dyan. At maging ang privacy natin. Lahat yun ay makukonek at makukonek sa gobyerno. Gaano ba talaga kahanda ang bansang Pilipinas? Gaano ba talaga kahanda ang mamamayang Pilipino? Kaya na ba natin makipagsabayan sa ganitong pamamaraan ng ekonomiya, ang cashless society? Ito na ba yung sinasabi nila na simula ng pag-angat ng ekonomiya at sasabay sa globalization ng mundo? O ito na ba yung sinasabi na simula ng wakas, lalo na sa mga Kristiyano? Ito na ba yung sinasabi sa Revelation 13:16? It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast, of the number of its name. Baka ito na nga mga katoto. Ito po ay hinula na 2,000 taon na ang nakararaan. Lahat ng tao, dakila ka man o mababa, mayaman ka man o mahirap, ikaw ba'y malaya o isang alipin, ikaw ay kailangan makareceive o makatanggap ng isang tanda sa iyong kanang kamay o sa iyong foreheads na tinatawag. So ito po yung papunta yung cashless society natin, sapagkat maaaring maalis at maalis ang literal na card na gagamitin natin, at ito po ay ilalagay na mismo sa katawan natin para hindi na mawala pa. Kung ito ang magiging simula ng wakas, gaano nakalapit ang pagbabalik ng ating Panginoon. Mga katoto, ito ay paalala lamang sa atin na lagi tayong maging handa, hindi lamang sa buhay natin, kundi sa pagkikipagtagpo natin sa ating Panginoon. Ayos mga katoto, maraming salamat sa inyong panunood. God bless.